Hi guys! Welcome back ulit dito sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ako nga pala si Mami Shell. So ayan, for today's video nga pala mga mi, ayan, isi-share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng sapin-sapin. Kaya naman ayan, ito na nga yung mga ingredients ng ating sapin-sapin. Ayan, maglalagay tayo ng 2 condense. Kahit anong brand, basta condense ay pwede na yan. Maglalagay din tayo ng food coloring, bali kulay violet, kulay red, at kulay dilaw ang ilalagay ko. At maglalagay din tayo ng 2 cups na white sugar. At maglalagay din tayo ng gata, bali pinagsama ko na yung pangalawang piga. At 10 cups ang ihahalo natin. Maglalagay din tayo ng 4 cups na rice flour at 6 cups na glutinous flour. Kaya naman ayan, umpisahan na nga natin ang pagmix ng lahat ng ingredients. Una nga ay ilalagay na natin yung 10 cups na gata. Next naman ay maglalagay din tayo ng 2 cups na white sugar. At ilalagay na rin natin itong 2 condense. Marami kasi akong gagawin guys dahil nga may order. Kaya medyo marami talaga itong ihahalo kong mga ingredients. At pagkatapos natin mailagay ay ayan, i-mix na natin. I-mix lang natin ng maigi para matunaw talaga yung asukal. At lalagyan din natin siya ng 1/4 teaspoon na salt para naman hindi nakakaumay kainin dahil nga syempre matamis talaga to. At pagkatapos nga natin i-mix ay ayan, ilalagay na nga natin itong glutinous flour. Ayan, bali 6 cups ang sukat niyan. At next naman ay ilalagay naman natin yung 4 cups na rice flour. At pagkatapos ay ayan, i-mix lang natin siya ng i-mix hanggang sa mag-combine talaga lahat ng mga ingredients. Pagkatapos ay ayan, sasalain na nga natin siya para matanggal talaga yung mga buo-buo. At kapag meron namang mga buo-buo guys, so ay huwag nyo yan itapon at durugin nyo lang yan para masama talaga siya doon sa minix natin. At salain lang natin siya ulit para sure talaga na walang kasamang mga buo-buo. At pagkatapos ay ayan, sinalin ko na nga siya sa ibang lagayan. Bali, hinati ko siya sa 3 parte. Dahil nga maglalagay tayo ng food coloring, kaya ayan, lalagyan natin siya ng iba't ibang kulay. Para naman magiging maganda ang outcome ng ating sapin-sapin. Ayan, una ko nga ilalagay ay itong kulay violet. Bale, unti-unti lang ang paglalagay para hindi naman masobrahan. Dahil nga kapag sobrang dark na ang ilagay natin, ayun, nagiging kulay black na siya kapag naluto na. Kaya dapat talaga medyo light lang ang paglalagay natin ng food coloring. At
Next naman ay maglalagay naman tayo ng kulay red. At kung gusto mo naman ay pink lang siya, ay pwede naman, kaya lang konti lang ang ihahalo mo. Pink nga lang talaga ang gusto ko sanang ma-achieve, kaya lang Diyos mio, naasobrahan naman ang pagsali ng food coloring. Nakakaloka, konti nga lang sana ang ipatak ko. Agoy, napadami naman tuloy. Pasmado yan. At sunod naman mga mi, ayan, kulay dilaw naman ang ilalagay natin. At pagkatapos ay ayan, lalagyan na nga natin itong mga molder ng mantika. Dapat talaga mga mi ay merong oil ang ating mga molder dahil nga didikit siya kapag tuyo. At pagkatapos nga natin maglagay ng oil mga mi, ayan, lalagyan na natin itong mga molder ng tigwa 1/4 cup ng kulay violet na minix natin. At habang naglalagay nga ako dyan mga mi, ayan, nagpakulo na nga ako ng tubig. At kailangan talaga mga mi ay kulong-kulo talaga yung tubig para naman hindi pumalpak ang gawa natin. At pagkatapos ay ayan, takpan lang natin siya at steam lang natin siya ng mga 8 minutes. Ayan, set lang tayo ng time para sure talaga na maluto. At habang nag-aantay nga tayong maluto yung unang sinalang natin, ayan, naglagay na nga ako dito sa ibang molder. Para naman kapag naluto na, ay pwede na natin isalang agad itong pangalawang batch. At shoutout nga pala muna sa ating mga viewers dyan, sa aking mga kasamahan sa Team Carls, Team United, at sa lahat ng mga viewers na nanonood. Maraming salamat guys! So yan mga mi, pagkatapos nga ng 8 minutes, ayan, luto na nga ang ating unang layer. Kaya naman ayan, ilalagay na nga natin itong pangalawang layer. Bale, itong kulay pula ang ilalagay ko. Huwag niyo talaga kalimutan guys na haluin muna bago ilagay. At dahil nga mas masarap kapag may toppings ang ating sapin-sapin, ayan, gumawa na nga ako nitong nyog. Ayan, bali isang buong nyog yan, tapos niluto ko lang siya sa kawali, sa mahinang apoy, tapos hinalo-halo ko lang siya hanggang sa maging brown. Napakasarap pala nito guys, kasi matamis na siya kahit walang nilagay na asukal, kaya perfect talaga siya pang toppings dito sa ating sapin-sapin. Hindi ko na nga siya ginawang latik dahil nga syempre nakakaumay na at mamantika yun. Kaya ayan, kapag luto na, ayan, maglalagay lang tayo ng 1/2 teaspoon. So ayan, after 10 minutes, ayan, luto na nga ang ating pangalawang layer.
Kaya naman ayan, ilalagay na nga rin natin yung panghuling layer. Ingatan lang natin ang paglagay para hindi siya tapon-tapon. Bali, hindi ko na nga pala pinatay yung apoy niyan at mahinang-mahina lang naman ang apoy nito. Bali, kapag nagluto nga pala kayo nito guys, ayan, ang apoy nito ay mas malakas lang ng konti sa painin natin ng kanin para naman hindi siya ma-overcook. Kaya pagkatapos nito guys, ay ayan, i-steam lang natin ulit siya ng 15 minutes. So, ayun na nga mga mi, after 15 minutes, ayan, luto na nga ang ating sapin-sapi. Bali, palamigin lang muna natin siya ng mga 5 minutes guys dahil nga sobrang lambot pa siya kapag sinalin mo agad. At dahil nga medyo malamig na siya, kaya naman ayan, isasalin ko na siya sa ibang lagayan. Wow! Oh, di ba guys, ang ganda ng kulay, di ba? So yan mga mi, pagkatapos nga natin isalin, ayan, lalagyan na natin siya ng toppings. Perfect talaga itong toppings natin guys dito sa ating sapin-sapin dahil nga, ay, napakasarap talaga niya guys. Napakasarap at napakalambot niya talaga kainin. Kaya talagang lagi nauubos itong gawa ko guys. Nagustuhan din talaga siguro ng aking mga customer. Bali, order kasi ito guys ng mga workers sa SM. Kaya ayan, bali nakagawa nga pala ako dyan mga minang 50 pieces. Kaya maraming salamat talaga sa aking mga suki. Bali, binibenta ko lang kasi yan mga minang 3 for 20 para naman hindi mabigat sa bulsa at mabilis lang siya maubos. So, ayun lang guys. Hanggang dito na nga lang ako. Maraming salamat sa mga nanood. Sana ay huwag mong kalimutan mag-like, comment at subscribe sa akin channel. Yun lang. Bye-bye!